Ang isa sa pinagsusumikapan ng maraming pintor na abot ang kanyang marating, si Ginoong Rafael Cusi ay isang hindi lang batikang pintor, kundi pintor siya ng mga pintor. Love siya ng mga pintor na lalo na yung mga mahilig sa watercolor kasi si Master Cusi talagang baluarte niya po kung sa politiko ang watercolor painting. Meron po siyang libro dyan. At narito po siya sa kagandang loob ni Benny na kanyang classmate. Hindi kita makikita kundi dahil kay Benny. At nais namin marinig ang iyong konting pag-asa at inspirasyon para sa mga magulang. Lalo na sa mga magulang na nangangarap ng mabuti para sa kanilang mga anak. Ito po si Benny. Meron sila. Tapos sa silaw. Lapit mo. Lapit mo yan. Matagal kong hinanap si Teacher Nick. Hindi ko alam, dito ka lang sa Matatak sa Robinson. Ang matagal na namin advocacy itong mga tulong sa mga PED-ED. At hindi lang sa PED-ED. Sa mga nagbabalak magpinta na magbigyan ng kanilang kasiyahan sa bawat araw na araw na ginagawa ng mga pintor na katulad ni Mr. Rafi Cusi na sumikat sa pagiging sikat na watercolorist. Actually, siya ang unang watercolorist na gumawa ng pinakamalaking watercolor sa buong mundo. At umikot sa buong entire world na walang gumagawa nun. World tour siya. Pinagmamalaki ko siya kasi ang unang-unang Dean's Lister ng Women sa Fine Arts. Kaya hindi naman magkakasya ng panahon para ipakilala siya ang aking classmate, best friend, Mr. Rafi Cusi. Amen. Palakpakan po natin ang ating kaibigan. Yan, si Ginoong Rafael Cusi. Hindi ko lang ito, sir. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mahal na Mayor, mga Rotarians, kay the proponent of this project, si Mr. Nestor Imokling, na kilala ko na magaling na painter at isang folk singer. Idol ko siya nung araw dito sa Mabini. Lagi siyang kumakanta dyan. At si Cherry, sila yung mga advocates. And then si Benny Guzman, who is my classmate sa Fine Arts. Nagpapasalamat po ako at binigyan ako ng pagkakataon na may share ko dito yung ating nalalaman tungkol po sa sining. Uumpisahan ko po na ang sining at kultura ay ang puso ng isang bansa. Diyan po nag-uugat ang lahat ng ginagawa natin dahil ito po ang pagsasalamin ng ating pagiging tao, ng buhay na inuugit natin araw-araw at lahat ng mga nakikita natin at nagiging inspirasyon natin, maging sino ka man, para yung kanta. Naalala ko po nung nasa Germany ako, na yung isang pare doon na sinabi niya sa akin na ang sining ay talagang ginawa niya po akong speaker doon sa isang church at nandun lahat yung mga the same people na parang kapareho nito na nag-aaral din ng sining at yun po ang nagiging therapy nila sa katawan. Ang sabi ko po sa kanya, nung nag-uumpisa ako ng magsining sa Pilipinas, kinakailangan ko po na pakainin yung 3 bunganga. So, ang akala nila, 3 yung anak ko kasi hindi nakasama yung asawa. Pero sabihin ko sa kanya, ang unang bunganga na kailangan pakainin ng isang naglalayo na gumawa ng sining ay yung tiyan. Dahil pag walang naman yung tiyan, walang lumalabas sa kanyang kaisipan. So, pangalawang bunganga is our mouth na nagpupunta sa, yung pala yung una.
Ang pangalawa po is yung puso. Kasi kung wala pong puso sa ating ginagawa at walang pagpapalaga, pagmamahal, at pagkakita ng kung ano man yung ating ginagawa, eh wala din po siya. Ang pangatlong bunganga po ay ang kaisipan. Kasi ito po ang nagsasabi ng lahat kung ano ang dapat natin gawin, kung bakit natin ginagawa, at gagawin pa natin. Sa makatwid, dito po nagpapasalamat ako dahil ako po ay isang pintor din ng advokasya, ay kapareho ng aking kaibigan. Matagal na po ako na nagbibigay ng mga lecture sa iba't ibang parte ng Pilipinas. At nasasabi ko nga po na kulang din ang papahalaga ng ating mga nasa pamahalaan, mga gobyerno, na kung hindi pa itong mga tunay na artist na ito, na talagang pag-ibayuhin at pagsigasigan na makatulong sa ating kapwa, eh napakaliit po ng mga remunerasyon na actually po, sinakausap ko yung mga senador, na kung yung mga kotse at saka lahat ng mga bagay-bagay dito, eh nag-i-import sila at hindi nila nilalagyan ng tax. Bakit po yung mga art materials ng maliliit na artist na kung bilhin ng mga artist na hindi makabili ngayon, hindi nila alisan ng tax sa tulungan nila? Yan po ang hinihingi ko sa kanila. Dahil ako po ay isang katulad din ng isang mga nag-uumpisa dito na nag-umpisa ako na magpinta at nagsigasig. Dahil nung araw po, kung hindi dahil sa isang ginang, maaaring hanggang sa ngayon, eh, andun po tayo sa kawalan at walang nag-appreciate o bumibili ng mga ginagawang sining ng mga artist. So doon po sa punto na yon, ang naisip ko po is ibalik sa tao din yung binigay sa akin nung nasa taas. Sana lahat tayo dito, yung puso natin para sa, hindi lang sa sining, siguro sa kapaligiran natin. At muli ko pong ipinaalala na nakakatakot po ang sitwasyon ngayon. Dahil kung hindi po natin pag-iibayuhin at pagsisikapan na makatulong tayo sa pollution, malamang po, kasi advocate po ako ng environment. Yung libro ko po, modesty aside, binigyan po ako ng award sa Rome, Italy. Kasi ang inaano ko po, nung araw pa na sinasabi ko na magiging pinakamalaking problema natin, tayo. Hindi yung gobyerno o hindi yung sino man. Kasi kung ang bawat isa sa atin ay tutulong na mailagay sa kaisipan, na sa magandang kaisipan, at tumulong tayo lahat. Tayo ang nagiging problema ng mundo ngayon. Hindi na yung batas o hindi na kung ano man. Dahil bawat isa sa atin, kinakailangang tumutulong na dahil nakakatakot na po yung kinakaharap natin. Na I think this is irrelevant to what we are doing. But tingnan nyo ang mga ginagawa nila. Ito po ay refleksyon ng mga nangyayari at mga kaisipan na siguro sa ating isipan, ang akala natin ay ginagawa lang nila dahil gusto lang nilang mag-art. Hindi po. Ang art po, ang sining po, ay isang testimonya kung ano ang nangyayari sa ating sosyedad. Ito po ay dokumento ng papakita, pagpapahalaga, pagkatakot, lahat ng bagay na nangyayari dito. Kaya kung isipin po natin na ito pong sining na ito ay mas mahalaga kahit sa anong bagay. Although, hindi siya nabibigyan ng pansin, and yet, ito yung pinakamagaling na pampagaling kahit kanino. Ito po, nakikita nyo ngayon ang ginagawa ng aking kaibigan. Ito po, kung tawagin nyo, is therapeutic. Pero ang tinitingnan natin na therapeutic is medicine. But above all, this art is more than medicine. Ito pa yung gamot sa lahat sa tao dito sa mundo. Marami pong salamat. At nagpapasalamat ako sa kaibigan ko at sa mga tumutulong dito sa inyo po. Salamat. Salamat, Master. Muli ay makasama ka namin sa isa pang pagkakataon.
Narito po,